Okay, I'm back. Katatapos ko lang maglinis nung balcony namin, masyadong maulan dito. Hindi ako nagrereklamo kasi maraming places, especially bandang Toronto, masyadong makapalang snow. Kami dito, madalas maulan lang. So, ang tawag dito, gusto ko kayong turuan ko ano yung secret para hindi kayo nawawalan ng pera. Ako dati nun, nakaka-depress. Hindi ko alam curse pala yon. Pag nasa fallen nature ka, lagi kang nandun sa state of need. Di ba nakwento ko na sa inyo si John the Baptist. Nakatira sa wilderness yon, pero wala siyang feeling of need. Pang klase. ang, ang wala kasi sa fallen nature, hindi tinatabla ng gutom eh. Nakakadanas ng gutom pero it doesn't bother them. Mayroon pa paliwanag yun kasi nasa fallen nature pa tayo. Diba? Pero matagal bago ko natutunan yung fasting and ngayon naging ano na eh, naging trend na, naging updated ka na ngayon pagka nag-intermittent fasting ka. Noon ang fasting ko, walang pagkain, walang tubig eh. Nung nasa Pinas ako. Grabe ako mag-fasting nung kasi kinokopya ko nga yung mga saints. Hindi ko alam. Buti nga naturuan ako after a while. Na-discover ko through mga teachings ni Mary na meron palang fasting na ano lang, yung kakain ka tanghalian na. Instead na breakfast, brunch. Kung tawagin parang mini fasting. Intermittent fasting, ganun yung tipong kakain ka 2 o'clock in the afternoon. Pwedeng, yung iba kumakain once a day. Whatever fasting you're doing, just, ang pinaka-importante kasi doon yung intention yung state ng heart mo. Kasi may fasting na vanity, yung gusto mo gumanda ka, sumexy ka. Diet yon. Pero tinatawag nilang fasting kasi nga hindi kumakain. Pag sinabing fasting, laging madalas ang ano niyan, ang what they call this, yung concept is spiritual sacrifice. Ang advantage ng fasting, nakakatanggap ka ng grace dyan Pag yung intention mo tama. At saka, don't fast na hindi kayo nag-confession. Kasi, para ka nagnubina na hindi ka nag-confession, balswals, baliwala. Wa effect, hindi ka magbabag, hindi tumataas yung iyong sanctification. Kasi, basahin mo lahat ng nubina, mayroong instruction sa umpisa. Nire-require kang magkumpisal sa pare. Malaking advantage pagka meron kang Catholic, what they call this, formation. Kasi galing din makikita mo nasa Bible yun confess to one another. Ang sinasabihan niya noon is yung kanyang mga apostles. So, you confess your sins to someone holy, di ba? Sa akin, andyan yung sacrament of confession, ba't ko sasayangin, di ba? Masyado nga akong pinagpala kasi walking distance yung Catholic Church. Parang 6 blocks away lang. Pero meron akong na-discovering isang shortcut. Para lang siyang 4 blocks away. So 15 minutes nandun ako. Merong what do you call this? Lahat ng sacraments available anytime you want. At ang confession libre. Okay, saan ako napunta? Sa ayaw mong mawala ng pera.
'Di ba, ang sarap nun. Hindi ka nawawalan ng pera, dito ko lang dinanas yun. Yung zero ko dito meron pa rin. Ewan ko, siguro isa rin sa reason nung pinapag-asawa ako ni Lord, feeling ko, ang alam ko pinag-asawa niya ako. Kasi 'pag may asawa ka, yung asawa mo ang unang function niya is to provide. So, 'pag wala na ako, sagot niya. Sinuwerte nga ako, itong asawa ko, pinapagamit sa'kin yung card niya. No questions asked yun. Tsaka ang limit nun 250,000 monthly pesos. Pero bawal magpadala sa Pilipinas, bawal bumiyahe at bumili ng alahas. Yung tatlong yun, kaya mga alahas ko karamihan, ako bumili. May pension naman ako, 'di ba? Yun nga lang, maraming nakikinabang ng pension ko. Mostly Pilipinas. Hindi naman masama ang loob ko sa ganun. Masaya, masaya nga ako to be able to give, especially sa nanay ko. Diyos ko, hindi niya ako inabort, no? So, doon pa lang, napakalaking bagay na nun. Alam mo bang pag aborted ka, yes, pupunta ka sa heaven, diretso ka. Pero wala kang mansion. Tapos wala kang merit, wala kang rewards. Kasi yung dumanas ng earthly life, yun ang maraming rewards pagdating sa heaven. Kasi ang dami mong dinanas na struggle for your faith. Di ba? Ang hirap. Yung hindi ka lang bayaran sa utang, mabigat na Patatawarin mo yon. Dahil hindi ka patatawarin ni God kung hindi mo patatawarin. Di ba? Yan, nag-struggle ako dyan. Yung sa forgiving. So, going back, para hindi ka mawalan ng pera, unang-una is, every day, you have to ask God the Father, but through Jesus. Ano? Ang aralin niyo yan. Paano yung through Jesus? Kinakalang tinanggap mo na si Kristo bago ka makakalapit kay God the Father. Kasi meron pala yung structure. Kaya sinabi ni Christ, I am the door, I am the way. Pag binasa mo ng buo, I'm the way to the Father. Lahat ng dumediretso, illegal. Sarap dumaan kay Lord kasi si Lord, unconditionally mahal na mahal ka. Hindi nakafocus sa kasalanan mo, nakafocus sa willingness mo to love Him back. So, paano humingi kay God the Father? Father God, grant me the grace for today. For today. Kaya nakikita mo doon sa Our Father, daily, yung word na daily, our daily bread. Kasi yun ang what they call this, meron si Father God na principle na ang anak niya hindi greedy. He provides daily. So, sa umpisa didisiplinahin ka niya Dapat makontento ka kung ano yung meron today. Huwag mong problemahin yung bukas. Kasi ang nagpo-problema ng bukas, hindi anak. Yung anak mo ba? Talaga nagmamakaawa sa'yo, ma. Sigurado ba bukas kakain ako ng breakfast? Masama ibig sabihin, parang ang damot mo, di ba? So, ganoon din tayo. When we approach God, He is our parent. Kaya nga tawag natin, our Father. Parent nating lahat, sa Kanya tayo lahat galing. Whether they know the truth or not. Yung maraming tao, hilong-hilo Tayong mga Christian, pinagpala tayo na hindi tayo nalilito. God is a real parent. And He wants to provide for us. Yung kahit nga may pet ka pagka yung pet mo kumakain sa harap mo, ano feeling? Di ba ang sarap? Yung parang, loves mo dog food mo, no? Kaya nagtatrabaho ng maigi para I can provide for you. Kasi
Wala akong anak eh. So yung aso ko dito parang anak ko yun. Mahal ng dog food nun kasi sensitive yung stomach niya. Pagka binigyan mo ng ibang brand, nagtatae. Eh, carpeted kami. Ayoko ng linis ng linis. Ang hirap maglinis ng carpet, ha? Eh, bak? So ganun. God is happy when we ask Him things. Pero dapat hindi natin mas mahal yung things kaysa sa Kanya. Daming principle eh. Parang ikaw, gusto mo ba yung anak mo mabait lang sa'yo pag may pera ka? Ang daming ganun. Diba nakakairita? Yung naghirap nga ako, yung mga pamangkin ko nagbago. Saktan ako dun ha. Parang ang feeling ko, ang babait nyo sa akin, mayaman ako. Nung naghirap na ako, ganyan nyo ako i-treat. Oh, eto. Ngayon, nasa Canada na ako. Oh, ano? Hindi ko naman sinabi yun. Bah, takot ko lang kay God, no? Pagka inapi ka at binago ni God ang buhay mo, ginawa niya maganda, huwag ka na gumanti. Kasi the mere fact na binago niya buhay mo, ganti na yun eh. 'Di ba? Si Joseph na anak ni Jacob, rumesback ba siya doon sa mga utol niya? 'Di ba hindi? Natakot nga yung mga kapatid niya eh. Kaya nung bago mamatay si Jacob, sinabihan nila eh, Father, sabihan mo si Joseph, huwag niya kaming gagantihan ha. Ganun ang kultura ng mga Jews. Allowed kasi sa kanila ang gumanti. Pero kinlir ni Christ yun eh. Kaya in the Old Testament, no, kinlir niya. Revenge is only for God. Pag hindi ka gumanti, si God ang gaganti para sa'yo. At saka yung ganti ni God maganda. Kasi perfect timing. Siguro haba na to. Tama na muna, no? Kasi baba naman ako at magsha-shopping ako. Bye-bye guys. Huwag niyo akong utangan, please lang.